Isa lamang bang uri ng relihiyon ang ateismo? Gustang araw kasiyasan. Hello mga kasiyasan. Welcome sa episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Sociological lens. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Problemahin natin. Social lens? Looking through the sociological lens? Tara! Usap tayo! Welcome to another episode of Social Lens, kung saan titignan natin ang iba't ibang issue at usapin sa lipunan gamit ang lente ng sosyolohiya. Mga kasiyasat, sa videong ito, sasagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng ateismo? Ito ba ay isa lang din lamang uri ng relihiyon na sumusuporta sa isang pinipiling leader sa politika katulad ni Duterte? May mga ipinagbabawal na terminolohiya at aklat o awitin na dapat sundin? Tara, problemahin natin. Bago tayo mag-dive sa malalim na diskusyon, ipaliwanag muna natin ang mga ideas at concepts na dapat nating maintindihan bago tayo mag-move forward sa talakayan na ito. Ano nga ba ang religion? According kay Emil Durkheim, isa sa mga forefathers ng sociology, ang religion ay isang unified systems of beliefs and practices relative to sacred things. That is to say, things set apart and forbidden, beliefs and practices which unite into a one single moral community called a church, all those who adhere to them. Inaral at sinuri ni Durkheim ang religion sa pinakasimple at pinakaprimitibong form, ang Arutna tribe of Australia. Naniniwala siya na for us to understand religion ay ang alamin ang pinagmulan nito, from the roots. Ang isang primitive religion daw ang pinaka-effective na religion para magsagot kung ano ba talaga ang nagbibigay buhay sa isang modern religion. According sa definition at konsepto na mayroon si Durkheim, tatalakayin natin ng mas detailed para mas maunawaan kung ano nga ba ang mga elemento na dapat naroon sa isang relihiyon para ituring itong isang ganap na relihiyon. Napag-alaman ni Durkheim na ang relihiyon ay nagmula sa lipunan. Ang mga individual ang bumubuo ng relihiyon sa pamamagitan ng pag-a-identify sa isang bagay kung ito ba ay sacred or profane. Ating ipakita ang pinagkaiba ng dalawang elementong ito. According kay Durkheim, ang mga bagay na sacred o sa Tagalog ay sagrado ay itinuturing na badal o may kamanghamanghang elementong misikal. Ang mga bagay na profane naman ay itinutukoy bilang mga bagay na normal, karaniwan at pang-araw-araw na buhay. Upang mas malinawan ang bawat isa, gawin nating example ang tubig. Itinuturing na profane kapag ito ay mula sa gripo o mga water station. Ang tubig bilang isang profane ay nagiging sagrado kapag binabasbasan ito ng isang pari. Kaya itinatawag itong banal na tubig at ginagamit sa mga sagradong seremonya katulad ng binyag at pagpapala ng mga tao. According kay Durkheim, ang pagkakaroon ng definisyon sa kung ano ang profane at kung ano ang sacred ay kailangan para sa pagbuo ng isang relihiyon. Ngunit ang mga ito ay hindi sapat. Una, ang pagkakaroon ng isang set of religious beliefs. Sa pamamagitan ng paniniwalang ito, makakabuo ng grupo ng mga tao na may parehong paniniwala. Ang pagkakapareho ng kanilang mga paniniwala ang magiging glue to bind them sa kanilang grupo para maging buo. Pangalawa, ang pagkakaroon ng set of religious rites. Ito ay ang mga practices na magdidikta sa isang miyembro ng relihiyon kung paano ba dapat siya kumilos sa isang bagay na itinuturing nilang sagrado. Ang panghuli ay ang pagkakaroon ng isang simbahan that will act as a moral community. Sa pamamagitan ng aspetong ito, ang mga mananampalataya sa relihiyon ay magkakaroon ng lugar na nagiging sagrado rin sa kanila. Ito ay lugar kung saan pwede nilang i-practice ang kanilang set of beliefs and rights. Matapos nating himayin ang definition ng isang religion at ang mga elemento na meron ito, ating bigyang definisyon ang ateismo. According sa definition ng Stanford Encyclopedia of Philosophy, ang atheism is the negation of theism and the denial of the existence of God. Mula naman sa BBC Religion and Ethics, atheism is the absence of belief in any God or spiritual being. The word atheism comes from a meaning without, and theism means belief in gods or gods. Atheists don't use God to explain the existence of universe. Atheists says that human beings can devise moral codes to live by without gods or any scriptures. Sa madaling salita, ang atheism o isang atheist ay naniniwala that there is no God.
Hindi naniniwala ang mga atheists sa anumang spiritual beings. Ang spiritual na nilalang na ito at ang paniniwala dito ay mahalaga sa pagbuo ng religious beliefs, religious rites, mga believers, ang konsepto ng tama o mali at ang sacred or profane. Kumbaga, lahat ng elements na bumubuo sa definition ng religion according kay Durkheim ay nire-reject ng atheism. Ngayon, titignan natin ang pagkakaroon ng atheismo sa isang bansa na kilala sa matibay nitong pananampalataya sa relihiyon, ang Pilipinas. Nagkaroon ng significant na pagbabago sa kung paano i-conceptualize ang atheism sa nakalipas na century. Mula sa pagiging taboo topic patungo sa isang bagong kilusang vocal activism na strong identified na kaakibat ang systematic non-belief and pride. Ang isang atheist ay isang taong hindi naniniwala sa Diyos at nakikita ang mismong konsepto ng Diyos bilang meaningless or incoherent. Sa konteksto ng relihiyon sa Pilipinas na karamihan ay Katoliko o Kristiyano, ang pagiging isang atheist o pagtataguyod ng secularism ay isang kakaibang ideya, usapin at sitwasyon. Kailangan nilang maranasan ang milyon-milyong homilya at argumento tungkol sa Diyos bago sila magpasyang makasali sa isang legislative process. Other than that, na anumang pagsusumikap na mag-advocate para sa secularization ay tiyak na tututulan gamit ang mga teachings from the Bible at ang mga conservative moral codes. As per the Philippine Statistics Authority, humigit kumulang 1% lamang ng populasyon ng bansa ang hindi sumusunod sa anumang relihiyon. Ang ilan sa kanila ay tinatawag na nuns o ang mga taong tinatanong kung ano ang kanilang relihiyon sa isang survey ay nagsasabing wala. May kakulangan sa ebidensya ukol sa dami ng mga atheist sapagkat ang mga Pilipino na ang tumatanggi na sila ay isang atheist. Batay sa resulta ng isang pag-aaral sa 34 na bansa na may 38,426 na respondents, ipinakita kung gaano kalapit ang religious affiliation sa Philippines. 45% ang nagsasabing mahalaga ang paniniwala sa Diyos para maging moral at magkaroon ng mahusay na values. Tanging 4% lamang ng mga Pilipino ang hindi sumasang-ayon, ngunit 96% ang naniniwalang konektado ang Diyos sa moralidad. Tinanong din ng mga respondents tungkol sa dasal at kahalagahan ng Diyos. Sa paghahambing, 53% ang naniniwalang mahalaga ang dasal sa kanilang pang-araw-araw na buhay, habang 61% ang nagsasabing malaking parte si God sa kanilang buhay. Sa Pilipinas, 99% ang naniniwala na mahalaga si God sa kanilang buhay at 100% ang naniniwala na ang dasal ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay nagpapakita ng malalim na religious sentiment sa Pilipinas, nagbibigay ng potensyal na hamon para sa ateismo. Ang karamihan ay inuugnay ang paniniwala sa Diyos sa moral values na nagbibigay din ng rooted religious culture sa Pilipinas. Maaaring magdulot ito ng pag-aalinlangan o pagtutol sa ateismo dahil sa kahalagahan ng ibinibigay ng Diyos at dasal sa pang-araw-araw na buhay. Base sa data na nabanggit natin, nagbibigay din ito sa kahalagahan ng pag-iingat at pagsasaalang-alang sa religious norms na meron ang bawat isa. Ito ay nagpapahiwatig na dapat ang pagtataguyod ng ateismo ay maging mindful sa cultural context, ang pag-unawa at respeto sa iba't ibang pananampalataya. Sa lakas ng integration and influence ng religion sa mundo, ano nga ba ang naging dahilan upang mag-emerge ang atheism at ang pagiging atheist? Linawin natin. Una, ang postmodernism. Ang sabi, china-challenge ng postmodernism ang iba't ibang core belief na pinaniniwalaan ng mga religious individuals. Sinasabi dito na walang absolute truth and values. Sa halip, ito ay relative. At ang mga lipunan ay laging nagbabago. Ang mga relihiyon na nagkiklaim ng absolute truth mula sa external source ay nawawalan ng credibility habang ang personal religious feelings ay nagigain ng importance. Sa mundong postmodern, walang universal morality or religious rules. Lahat ay binubuo ng particular na cultural context. During the period between 1950s at ngayon, ang Pilipinas ay dumaan sa pagbabago sa lipunan at kultura. Habang lumalaki ang mga lungsod at mas nagiging connected, hindi na mahalaga ang mga physical boundaries sa pagitan ng mga bansa. Sa paglipat ng mga tao sa cities, nagbabago ang mga bagay sa Pilipinas. Halimbawa, ang snail mail ay napalitan ng text messages, Viber chat at Skype. Ang libro ay napalitan ng mga e-book. Ang radyo ay napalitan ng cable TV. Ang mga sari-sari store ay pinalitan ng malls. At ang mga sakahan ay napalitan ng techno-industrial parks. Ang mga pagbabagong ito sa lipunan at kultura ay nagtitreten sa ideya ng single, solid Catholic rural culture.
Paano kaya ito maipapaliwanag ni Peter Berger sociologically? Sa kanyang sulatin na The Sacred Canopy on 1967 at iba pang akda, binigay niya ang isang pagsusuri kung paano gumagana ang religious pluralism. Ang religious pluralism ay ang idea na ang mga tao ay may iba't ibang relihiyon at ang paniniwala ay maaaring mabuhay ng magkasamang payapa. Ito ay nagiging mahalaga sa bahagi ng modern life. Ang pagkalat ng iba't ibang religious beliefs ay isa sa mga bagay na nagpapahirap para sa traditional religious institution na mapanatili ang kanilang otoridad. Kapag naririnig ng mga tao ang iba't ibang religious views, nagiging mahirap para sa kanilang tanggapin ang otoridad ng religious groups at leaders nito. Dahil dito, ang long-standing rules of religious communities ay kine-question at ang mga old ways upang ma-maintain ang religious authority ay tinitignang muli. Sa isang lipunan kung saan bawat individual ay may kinasasapi ang relihiyon pagkasilang nila, paano nga ba nagbabago at nawawala ang paniniwala sa isang Diyos at relihiyon? May proseso ba sa pagiging atheist? Sa pag-aaral ni Aldama noong 2020, sinabi niya na ang collective experience ng participants ay una, transition from subscribing to theism, pangalawa, doubting theism, pangatlo, turning away from theism, at pang-apat, embracing atheism. Una, bago pa man maging isang atheist ang mga individual na ito, initially exposed na sila sa belief in God. Nag-i-indicate ito na nagkaroon lamang ng isang gradual shift paalis sa religion. According sa Moreland and Levine's temporal model socialization phase, children joins religious groups involuntarily kung saan nila natututunan ang mga beliefs and customs. Some found comfort in religion. Itong pakiramdam na ito ay tinatawag na collective effervescence si Durkheim, kung saan isa itong historical moment that can lead to social change. Ang iba ay nagkakaroon ng doubt sa kanilang faith after ng isang bad experience mula sa religious family or friend. Isa na din ang life-changing experience na nagre-raise ng pag-question sa Diyos kung bakit hinahayaan nilang ang existence ng evil and suffering sa buhay ng tao. Despite difficulties ng pag-express ng doubt at ng underdeveloped atheistic worldview, sa stage na ito, kwine-question ng mga tao ang religious practices and belief base sa social norm, comfort in teachings, or negative experience. Pangalawa, sa doubting theism stage, ina-articulate ng mga participants ang kanilang doubts, gina-justify ang skepticism through personal experience and independent research. Nilalayo nila ang kanilang sarili sa mga naunang paniniwala mula sa religion, na inuugnay ang mga doubt on lack of scientific foundation, religious hypocrisy, institutional constraints, and contradiction in religious texts, lalo na sa Bible. Ang mga hindi pagkakasundo sa mga social and political issues sa simbahan ay higit na nagko-contribute sa kanilang skepticism. Kabilang sa iba pang pinagmumulan ng kanilang doubt ay ang mga historical lessons, religious diversity, at ang incapacity of traditional biblical teachings sa ngayon. Ang yugtong ito ay minamarkahan ng recent expression of skepticism, hindi katulad ng emotional aspect sa naunang stage. Ang pangako na abandonahin ang naunang idea ay lumaki habang ang participants ay nagpapatibay ng isang secular worldview. Pangatlo, during the transition mula sa theistic belief to atheism, merong prolonged period of agnosticism. Sa transition state na ito, nag-i-involve ang pag-question sa gods na nakilala simula pagkabata. Naglalas ito ng over 10 years and madalas nagsisimula ito sa later childhood or adolescence period. May mga tao na tuluyan nang nagre-reject ng theistic belief kahit wala pang extensive research or mga actions na actively nag-o-oppose sa religion at without seeking other atheists. Madalas ay nag-hesitate sila na mag-identify as atheist dahil sa societal norms sa Filipino culture. Pero nagko-conclude ang transitional phase kapag ini-embrace nila ang different identity na align sa kanilang paniniwala. Sa final stage, dito inaabandona na ng mga individual ang mga prior religious convictions sila at ina-adapt ang secular perspective, acknowledging the absence ng isang higher power. Ang pagtanggap sa atheism ay isang culmination of a deliberate prolonged process na nagre-require ng time para sa isang individual upang i-fully embrace ang atheistic identity. Ang shift patungo sa atheism ay nakikita as choice rather than isang inherent status dahil base sa participants ng study, wala sa kanila ang pinalaki bilang isang atheist. Despite the varying religious backgrounds, ang impluwensya ng relihiyon sa kultura ng Pilipino ay namamayagpag, making it challenging para sa mga individual na i-reject ang malalim nilang belief at i-embrace ang isang identity na hindi widely accepted sa Philippine society. Matapos nating talakayin ang proseso ng pagiging isang atheist, atin namang pag-usapan ang kanilang identity at community.
Ano nga ba ang halaga ng pagkakaroon ng sariling identity at community building sa mga atheists or sa mga non-believers? Sinasabi na ang publicly stating at pag-identify bilang isang atheist ay kumakaharap sa matinding hamon at stigma. Kumpirma ito ni Richard Dawkins sa isang interview mula sa CNN. Sinabi niya na ang proseso ng pagsasabi publicly na ikaw ay isang atheist ay katulad ng karanasan ng mga miyembro sa komunidad ng LGBTQ+. Binagyang diin niya ang pagkakahalintulad sa kasalukuyang kalagayan ng mga atheists at ang karanasang pakikibaka ng komunidad ng LGBT na nagpapahayag sa pagtaas ng public acknowledgement ng mga paniniwala ng mga atheists upang magbigay inspirasyon sa iba na gawin ito. Mas marami raw ang mga atheists kaysa sa inaakala ng karamihan, sabi ni Dawkins. Makikita dito ang paghihirap na kinahaharap ng mga publicly identified atheists sa pagtanggap ng mga tao. Kaya mahalaga na makahanap at maging bahagi ng isang komunidad ng mga tao na may parehong paniniwala. Ang social media at internet ang nagbibigay daan sa mga atheists na ipahayag ang kanilang mga saloobin, makipag-ugnayan sa mga individual na may kaparehong pananaw, at itatag ang isang unified identity na hindi limited sa geographical placement. Ang platapormang ito sa internet ay nagpapadali sa pagbuo ng local na komunidad at nag-i-inspire sa mga independent thinkers na makilahok sa iba't ibang aktibidad ng aktivismo. Sa isang pag-aaral, napatunayan na ang mga atheists na aktibong sumasali sa unbelief ay gumagamit ng social media at online platforms upang makabuo ng koneksyon sa iba pang non-believers, makilahok sa mga discussions kasama ang mga taong may parehong paniniwala, makibahagi sa mga debate na nagbibigay ng iba't ibang pananaw at itaguyod ang pagpapalaganap ng secular ideas. Ang pagkakaroon ng iba't ibang mga samahan ng mga atheist, agnostic at secular sa Pilipinas, pati na rin ang kanilang presensya sa internet at social media, ay nagpapahiwatig na ang mga grupo na ito ay mayroong ding representasyon sa bansa. Ilan sa mga ito ay ang Filipino Free Thinkers, HAPI o Humanist Alliance Philippines International, at PATAS, Philippine Atheists and Agnostics Association. Ang focus ng diskusyon na ito ay magiging tungkol sa PATAS, ang iba't ibang pag-uusap na naganap sa kanilang online public forum sa Facebook. Para sa kaalaman ng lahat, ang pagpublikong forum na ito ay maa-access ng kahit sino man, kahit ang hindi kasapi ng organisasyon, maging sila ay believers or non-believers. Bago natin palalimin ang usapin hinggil sa pampublikong forum, kailangan nating alamin ang pinagkaiba ng agnotismo at sekularismo mula sa atheismo. Kapag ang isang tao ay isang agnostiko, siya ay naniniwala na ang pagkakaroon ng isang Diyos ay cannot be proved or disproven. Ang secularism naman ay naniniwala na hindi kailangan ng tao ang Diyos o ang mga batas ng Diyos sa mga gawaing panlipunan, pamahalaan, edukasyon at ekonomiya ng tao. This means na naniniwala ang sekularismo na ang relihiyon ay dapat ihiwalay sa estado. Usaping agnosticism, ang isang tao ay maaaring maging isang agnostic atheist kung saan hindi siya naniniwala sa Diyos, ngunit alam niya na ang pagkakaroon ng isang banal na nilalang ay hindi kayang patunayan o pabulaanan. Possible rin na maging isang agnostic theist kung saan naniniwala ka na ang pagkakaroon ng Diyos, ngunit hindi mo inaangkin na meron talagang Diyos. Mga agnostics ay walang klasifikasyon ng sacred or profane na bagay. Ngunit, possible para sa isang agnostic theist na mag-subscribe sa isang religious belief at i-practice ang mga religious rites ng isang partikular na relihiyon kung saan niya nais mapabilis. Ang agnostic theism ay naniniwala ang mga tao, ngunit hindi dahil sa kaalaman. Ang pananampalataya ang pundisyon ng kanilang teismo. This means that sa agnostic theism, naniniwala sila sa kanilang Diyos, subalit sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa kaalaman. Pagdating sa kaalaman na batay sa science and empiricism, hindi masasabi ng agnostic theist kung ang kanilang Diyos ay tunay na umiiral o hindi. Naririto ang hangganan ng science at religion, kung paano hindi maipapakita ng science ang pag-iiral ng isang Diyos dahil hindi ito empirikal. Hindi ito isang hiwalay na relihiyon sapagkat ang mga kasapi nito ay kasali sa iba't ibang relihiyosong grupo kung saan nila nais makilahok. Dahil sa pagkakapareho ng paniniwala ng agnostics at secularists, may pagkakataon na iniisip ng tao na iisa lamang silang uri ng religion. Ngunit mga kasiyasat, sasagutin natin ngayon kung ano ang tatlong ito at masasabi bang uri ito na relihiyon? Kung babalikan natin ang definition ni Durkheim na religion, masasabi natin na ang agnosticism at secularism ay hindi nauuri bilang mga relihiyon.
Oo, ang mga taong nag-uuri sa kanilang sarili bilang agnostiko at sekularista ay may kaalaman sa mga bagay na itinuturing ng ibang relihiyon na sagrado. Ngunit bilang isang grupo na, sila mismo ay walang klasifikasyon para sa mga ganitong uri ng bagay. Ngayon, magtutungo na tayo upang i-discuss ang pagtatag ng patas bilang isang organisasyon sa Pilipinas, ang mga layunin, misyon at vision. During the early days of atheism sa Pilipinas, ang mga non-believers referred themselves as free thinkers before Jan Paraiso coined the term atheism. Ang PATAS or ang Philippine Atheist and Agnostic Society ay merong old and new organization. Atin munang kilalanin ang Old PATAS organization. Ang PATAS ay isang non-stock, non-profit na organisasyon na may local and international chapter. Itinatag ito ni Marisa Torres, isang nurse who worked with Jan Paraiso. Ang organisasyon na may 32 international chapters at local na sangay sa Cebu, Davao, Bicol, Pangasinan at Baguio. Ang PATAS ay may dalawang subgroup, ang Youth Atheist Agnostic Society na tumatanggap ng mga 20 to 30 taong gulang at ang Bahaghari Atheist and Agnostic Society na tumutugon sa mga LGBT na individual lamang. Ina-acknowledge ng PATAS ang challenges in promoting atheism sa isang predominantly religious Filipino society, lalo na ang kabataang atheista na nahihirapang baguhin ang kanilang paniniwala dahil sa impluwensya ng kanilang mga magulang. Nire-recognize din ng organisasyon ang patuloy na diskriminasyon, katulad na lamang ng mga government employees mandating religious disclosure at ang mga employers na may favoritismo sa mga religious employees. In response, nagpapatupad ang PATAS ng iba't ibang mga programa katulad na lamang ng conferences, social media campaigns, podcast, and charitable activities na ang layunin ay baguhin ang stigmatized na pagtingin sa atheism at bumuo ng mas empathetic na pang-unawa sa loob ng komunidad ng Pilipinas. PATAS ay iba mula sa Filipino freethinkers sa aspeto ng pagpapakita ng matinding dedication in advancing atheism in the Philippine society at ang selective membership criteria nito. Isa sa mga kriteria ay dapat ang individual ay nag-a-identify bilang atheista o agnostiko at sumasang-ayon sa mga layunin at adhikain ng organisasyon. Ito ay nagbibigay daan sa PATAS bilang isang atheist-focused organization to address ang simbahang katoliko ng mas malalim na itinuturing nilang pangunahing simbolo ng institusyon ng relihiyon na tingin nila ay ang pangunahing issue. During this time, ang PATAS ay nagbibigay ng great emphasis sa atheism at willing to confront ang Catholic Church more directly kumpara sa Filipino freethinkers. Ginagamit ng organisasyon ang digital channels including Facebook pages, discussion boards, and YouTube videos for communication at dissemination ng mga impormasyon. Both PATAS and Filipino freethinkers ay nag-organize sa mga regular meetups kung saan ang mga members ay makakapag-engage in discussion tungkol sa current events, scientific discoveries at various political, ethical at philosophical issues. However, in the beginning of 2016, Jan Paraiso dissolved Philippine Atheist Agnostic Society in favor para sa new discussion group. Philippine Atheism, Agnosticism, and Secularism Incorporated ay itinatag ng may pahintulot nila Evan Eusebio, Reggie Passion, and Thomas Fleckner, ang mga dating pinuno ng PATAS. Tatlong likas na mahuhusay na isip na nasa likod ng bagong organisasyon ay sina Eve Landas, Justin Minoru Luna, at Richard Dalida. Contrary sa popular misconception, ang bagong organisasyon ay hindi pagpapatuloy ng orihinal na PATAS. Meron itong iba't ibang layunin at adhikain. Ang new PATAS ay nagnanais na bigyang diin ang separation of state and religion o ang sekularismo, ang kanilang pangunahing serbisyo. However, ang ilan sa mga pananampalataya ay lumalampas sa hangganang iyon. At ganito ang kahulugan ng bagong PATAS na nagsisilbing gatekeeper. Kinikilala ng organisasyon ang mga individual na nag-a-identify bilang isang secular theist na sumusuporta sa separation of state and religion at naniniwala pa rin sa Diyos. Ito ay malugod na tinatanggap ng PATAS. Bukod sa mga agnostiko at ateista, malugod ding tinatanggap ng bagong PATAS ang iba't ibang mga grupo tulad ng mesotheist, apatheist at marami pang iba. Ang bagong misyon ng organisasyon ay to advance the nation's separation of church and state through community-based projects, education, evolutionary humanitarian acts. Ang vision naman ay to be more powerful secular Philippines.
Sa pagkakataong ito, makikita natin ang pinagkaiba ng layunin at adhikain na nais ipatupad ng luma at bagong patas. Ngayon, susuriin at palalalimin natin ang iba't ibang diskusyon at talakayan na naganap sa online public forum ng patas sa Facebook. Isang miyembro ng Philippine Atheism, Agnosticism at Secularism o PATAS Public Forum ang nagtanong tungkol sa compatibility of supporting Duterte with atheism and secular humanism. Ibinahagi ng mga miyembro ng public forum ang iba't ibang pananaw bilang sagot sa tanong na ito. Upang maunawaan ang konteksto, mahalaga na alamin natin kung ano, saan, kailan at paano lumitaw ang tanong na ito tungkol sa pagsuporta kay Duterte sa atheismo at secularismo. Nagsimula ang kritisismo at iringan ni Duterte at ng Simbahang Katolika at mga pari bago pa ang kanyang pagkapresidente noong 2015. Ang kandidato sa pagkapresidente ay malayang ipinahayag ang kritisismo sa Simbahang Katolika at sa mga pari. Binatikos at gumamit ng curse word si Duterte during his speech na napag-usapan ay about kay Pope Francis noong kanyang pagdalaw sa Pilipinas. Sinabi niya na hindi siya natatakot na mawalan ng boto at nagpahayag na siya ay inabuso sa isang paaralang Katoliko noong bata pa siya. Pagkondena ni Duterte sa Simbahang Katolika at sa mga pari, lalo na sa CBCP ay lumakas pagkatapos ng kanyang tagumpay na eleksyon bilang Pangulo. Dahil sa pagtanggi at kritisismo ng simbahan sa kanyang pangunahing proyekto tulad ng war on drugs na nagresulta sa pagtaas ng extrajudicial killings, nangako rin si Duterte na ibalik ang death penalty na matinding tinututulan ng Simbahang Katoliko. Tinawag niya ang simbahan na full of shits at binanggit si Bishop Teodoro Bacani na may dalawang asawa tulad niya. Bilang isang womanizer, therefore pareho silang may kasalanan. Bilang response, isang pastoral letter mula kay Cardinal Tagle na binasa sa lahat ng misa noong September 2017 ay itinuligsa ang illegal droga at hinimok ang mga pumapatay na magsisi. Nakiusap siya sa mga pumatay, lalo na sa nagsusuot ng maskara na tumigil. Iminungkahi ng liham ang drug abuse rehabilitation. Napanatili ni Duterte ang kanyang war on church sa pamamagitan ng pag-akusa na si Archbishop Cardinal Tagle ay nasa ilalim ng imbestigasyon dahil pinondohan niya ang tinatawag ni Duterte na yellow-yellow na opposition na naging dahilan upang mapromote siya sa isang Vatican senior post. Matapos umalis sa Archdiocese of Manila, ang Arsobispo ay naging bahagi ng Congregation for Evangelization of People, a significant Vatican body that was expected to be reorganized into a more powerful dicastery for evangelization noong 2020. Ang bagong tungkuling ito ay nagpapatibay sa kakayahan ni Tagle na humalili kay Pope Francis bilang susunod na Santo Papa, sabi ng isang analysis sa Vatican na si John Allen Jr. Pinalawak ni Duterte ang kanyang pagpuna patungkol sa pagpapakita ng skepticism, doubt at hindi pagsang-ayon sa doktrina ng Holy Trinity. Sinasabi niya na ang konsepto ng tatlong banal na eternidad sa loob ng iisang Diyos ay hindi makatuwiran. Gitrito, ipinahayag niya ang pag-aalinlangan higil sa kaugnayan ng Biblia at ang pagsamba sa mga santo sa modern na lipunan. Pinusisi ang kanyang pinagmulan at hindi kinikilala ang kanilang kahalagahan. Kanyang pambabatiko sa pagdarasal sa santo kasama ng Diyos ay umani ng pansin. Pinakita ang pangmamak ni Duterte sa kwento ni Adan at Eva, ang konsepto ng orihinal na kasalanan at tinanong, who is the stupid God? Para sa paglikha ng sitwasyon na magdudulot ng kapahamakan sa sangkatauhan. Tinawag niyang stupid proposition ang idea na ang mga sanggol ay nagmamana ng orihinal na kasalanan mula sa kanilang mga magulang. According sa artikulo ni Jerry Lanusa, isang propesor ng sosyolohiya sa University of the Philippines, inanalisa at inintindi ang lahat ng mga pahayag ni Duterte tungkol sa simbahan at sa mga klerigo. Sinabi na ang paggamit ni Duterte ng curse words laban sa Santo Papa ay nagpapakita ng kanyang paghamon sa Santo Papa na pinakamataas na otoridad sa Simbahang Katolikong Romano at sa Vatican. Ayon sa konklusyon ng artikulo, ang pagpapakita ng mockery at skepticism ni Duterte sa pangkaraniwang teolohikal na diskusyon ng simbahan ay mas naglalayon para sa political gains kaysa sa theological concern. Sa pamamagitan ng kanyang paghamon sa doktrina ng simbahan, sa mga klerigo at pananampalataya, umaasang mabawasan o alisin ang kanilang otoridad. Ang pahayag na binibigay niya ay may epekto sa Christian communities dahil siya ay kinikilala bilang isang strong leaders at kung paano nag-i-interact ang state and church. Mula sa resulta ng analysis, sinusubukan niyang itatag ang isang alternatibong istruktura ng kapangyarihan na nagtatanong at sumisira sa otoridad ng Simbahang Katoliko.
Sa mga statement na binitawan ni Duterte laban sa simbahan at sa mga klerigo nito, ano nga ba ang bunga at epekto nito? Tara, siyasatin natin. Ang hakbang ng dating Pangulo sa pagpapawalang bisa sa institusyong pangrelihiyon, lalo na ang dominante o pangunahing relihiyon sa bansa, ang simbahang Katoliko Romano, ay maaaring unawain bilang isang sinadyang pagtatangka na mapahina ang kapangyarihan at otoridad nito sa mamamayan. Kahit na may malinaw na pagitan between religion and state, hindi dapat binabaliwala ang impluensya at kapangyarihan ng relihiyon sa politika. Binigyang diin na ang simbahang Katoliko ay may malaking impluensya sa mamamayang Pilipino na nagpapakita ng epekto nito sa sektor ng gobyerno at batas. Sa pamamagitan ng pagbuo ng paniniwala na nagtuturo at nag-guide sa mga aksyon, ito ay nakumbinsi sa political leaders na sundin ang batas na nag-aayon sa doktrina nito. Bagamat hindi ito palaging sumusuporta sa gobyerno, may malaking impluensya ito sa mga isyu sa lipunan na nakakaapekto sa mga istruktura at pakikipag-ugnayan sa ekonomiya. Isang halimbawa ay ang pananaw ng general public sa political action si Duterte na maaaring malaki ang impluensya ng posisyon ni Cardinal Tagle ng CBCP at ng iba pang mga miyembro ng pares loob ng simbahan. Sa nabanggit na mga sulat mula kay Cardinal Tagle, binigyang pansin ang dalawang magkasulungat na ideya ng katarungan. Ang emphasis ng simbahan sa pagpapabuti at pagbabalik loob at ang emphasis ng punishment na pangunahing layunin ng war on drugs si Duterte. Upang labanan ito, nagsumikap si Duterte na ilabas sa publiko ang mga karumal-dumal na gawain na ginagawa sa loob ng isang institusyon na karaniwang itinuturing na banal at sagrado. Inilahad nito ang tunay na realidad ng lipunan na nakakubli sa likod ng pananampalataya. Isa pang dahilan ay may kaugnayan sa kanyang paghahalintulad sa kanyang sarili at sa mga klerigo ay dahil ginamit ni Duterte ang argumento na kung siya ay may kasalanan, ang mga kumukontra sa kanya ay mayroong ding kasalanan na nagpapahiwatig na walang pinagkaiba sa pagitan nila. Ito ay sumisira sa kabanalan ng mga klerigo na inaasahang magbigay halimbawa ng mga values at prinsipyo ng simbahang Katoliko. Sa pagtutulad sa kanyang sarili na may kasalanan sa religious organization at mga klerigong ito, na kinikilala bilang mga divine representative na nagde-disseminate ng teachings and principles, dinidiminish nito ang kanilang sanctity. Lalo na ipinapasok niya ang skepticism at pag-aalinlangan sa mga religious beliefs and practices ng simbahang Katoliko. Ang mga aksyon at pahayag na ito ay maaaring magdulot ng tinatawag na desacralization. How do we explain this process of desacralization? Tara, pag-usapan natin gamit ang sociological lens. Balikan natin ang konsepto ng sacred and profane mula kay Durkheim. According sa konklusyon ni Durkheim, ang lipunan ang pangunahing pinagmulan ng lahat ng mga paniniwala at praktika sa relihiyon. Ang relihiyon ay isang social construction. Ito ay nag-e-emerge kapag nagpasya ang mga tao sa isang lipunan kung ano ang sacred at kung ano ang profane. Ang sacred ay nagmula sa profane, ang paggawa ng isang bagay na karaniwan patungo sa isang bagay na sagrado sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga ilang katangian, values at mga salaysay tungkol dito. Gayunpaman, ang proseso ng desacralization ay nagaganap kapag ang isang bagay na dating itinuturing na banal ay nawawalan ng kahalagahan o nagiging ordinaryo, na nagde-diminish ng misteryo na kaugnay nito o sa madaling salita, ito ay nagiging profane. Balikan natin ang Facebook post na ating pinag-usapan kanina. Base sa mga komento sa pahina, ang mga opinyon at pananaw sa paksa ay magkakaiba. Still, may agreed upon emphasis sa pagtukoy at definisyon ng atheism as lack of belief in any deities or supernatural entities. Highlighting the definition, some argue na bilang mga isang atheist, kailangan nilang itatag ang kanilang moralidad o ang konsepto ng tama at mali independently at bumuo ng kanilang mga pananaw sa politika nang hindi umaasa sa Diyos, simbahan, doktrina at supernatural entity. Naniniwala sila sa kalayaan na mag-isip at magtakda ng kanilang mga ideya ng ano ang moral at etikal na tinatanggap ng walang anumang kontrol, lalo na mula sa religious institutions. Binibigyang diin nila na may iba't ibang moral at politikal na pananaw ang mga atheists. Therefore, supporting Duterte may be explained. Una, ang pagsuporta kay Duterte ay compatible sa atheismo dahil hindi ito nangangailangan ng tiyak na doktrina o dogma. Ang sumusuporta sa kanyang mga political agendas and policies ay hindi nangangailangang magpakilala bilang mga atheists dahil hindi nakadepende ang kanilang suporta sa isang relihiyosong paniniwala.
Pangalawa, ito'y mali sa sitwasyon kung saan ang isang individual na masugid na sumusuporta kay Duterte nang hindi kine-question ang kanyang mga actions kabilang ang pagkakamali, korupsyon, unethical behaviors at abuse of power to the extent of turning into a blind eye. Ito ay parang relihiyosong pagsamba kaysa sa pangkaraniwang suporta lamang. Ang amount of unquestioned devotion na ito ay nagkokontradict sa kakulangan ng paniniwala sa mga Diyos na inuugnay sa atheismo. Moreover, hindi naaayon ang pagsuporta kay Duterte na bigong maunawaan ang core ng atheism. Sabi ng isang miyembro ng public forum at commenter, dapat ding i-emphasize na may kakaibang pananaw si Duterte sa atheismo na inuugnay sa polygamy. Bukod dito, iginiit ni Duterte na hindi siya ateista o agnostiko. Sa kabila ng kanyang mahabang kasaysayan sa pag-atake sa simbahang Katoliko, sa miyembro nito at sa kanilang paniniwala, sa kabaliktaran, sinasabi niya na naniniwala siya sa isang supreme power governing everything. Ang pampublikong pagpapahayag ni Duterte ng kanyang pagdududa at kritisismo sa simbahang Katoliko, sa paring katulad ni Tagle at sa mga paniniwala nito ay maaaring ihambing sa paraan ng pakikilahok ng mga miyembro ng patas public forum sa mga diskusyon. Discussions sa ito ay sumasaklaw sa wide range of topics tungkol sa atheismo, kabilang ang culture, education, politics, family, law, morality, at iba pang nauugnay na paksa. Ang mga miyembro ay nagpapahayag ng kanilang mga pananaw sa mga bagay na ito upang magbigay ng diverse perspectives at linawin ang kanilang posisyon bilang mga individual na hindi naniniwala sa supreme being at religious idea. Ang layuning ito ay maaaring tawaging atheist activism na naglalayong dagdagan ang kaalaman tungkol sa mga ateista at alisin ang maling pagkaunawa, lalo na sa mga moral na prinsipyo. Ang layunin ay questionin ang umiiral na paniniwala na ang kawalan ng paniniwala sa isang supreme being ay nakakaapekto sa mga moral values at upang i-highlight na ang mga ateista ay may kakayahang makatwirang pag-iisip, etikal na pag-uugali at aktibong pakikipag-ugnayan sa lipunan ng walang relihiyon na nagsisilbing pangunahing bahagi ng kanilang pag-iral. Ngayon, does Duterte's administration support secular humanist ideals? We must understand na upang makamit ang secularism or secular humanism, mahalaga na ito ay batay sa secular morality na binubuo ng mga moral concepts na hiwalay sa aral ng relihiyon o anumang partikular na belief in divine revelations. Ang mga natuklasan sa nabanggit na pag-aaral ay nagsisiwalat na ang pag-atake ni Duterte sa simbahang Katoliko ay maaaring nagpapakita ng desire for autonomy mula sa impluwensya nito. Ngunit hindi nila malinaw na ipinahayag ang mga secular objectives ng gobyerno. Ang posisyon ng gobyerno sa mahahalagang paksa tulad ng women's rights, divorce, same-sex partnerships, and reproductive health ay hindi naging malinaw because of his obsessive concentration on war on drugs. Ang kabiguan na ito ay nagpatuloy sa moral supremacy ng simbahang Katoliko at nagbigay ito ng karagdagang mga batayan upang makasali at suriin ang mga aksyon ng pamahalaan. Mula sa mga naipresentang impormasyon at datos kanina, ating pag-usapan ang principles and politics ng mga patas members. Patas members select where to draw the line on freedom based sa kanilang individual autonomy. Ine-emphasize ito ang value ng personal freedom of thought, expression, and lifestyle choices. They advocate political stances na nagpro-promote ng individual rights and social liberties. Bilang isang organisasyon na nagre-representa ng atheism, agnosticism, and secularism, ang mga patas members ay sumusuporta sa secularism o ang separation of religion and state upang i-ensure ang independence mula sa religious influence in public policy. Maaaring ito ang isa sa mga rason kung bakit sinusuportahan ng ilang miyembro ang leadership styles katulad ni Duterte, who clearly shown his criticism towards the Catholic Church. Ang mga patas members ay sumusuporta sa secularism sa government. Ine-emphasize ang importance ng separating religion from the state. Ang political stand ng patas ay nakaangkla sa humanistic ideals, emphasizing individual well-being and equality. Sinusuportahan nila ang mga hakbang na nagpro-promote sa social justice, inclusion, and the preservation of human rights. Ang mga miyembro ng patas ay pinapaboran ang sekular na moralidad, basing ethical principles on reasons, empathy, and social well-being kaysa sa religious dogma pagdating sa morality at religion.
In political matters, this means na nakikipaglaban sila para sa mga policies na naaayon sa humanistic and reasonable ethical principles. Gayon din ang opposing religious influence sa politics na may layuning i-prevent ang any undue effect sa public affairs. Sumusuporta sila sa political stand that defends freedom to express opinions sa pampublikong eksena. Ang pagsasama-sama ng mga opinyon ng mga miyembro ng patas on politics na may shared ideas of autonomy and secularism ay nakakatulong sa stability and coherence ng organisasyon. Ang mga conflict ay maaaring mag-emerge kapag ang mga political actions na pinaniniwala ang maglalagay sa panganib ng individual liberties o kapag ang religious influence ay sumasalungat sa mga prinsipyo ng organisasyon. Ang definisyon ng patas members sa freedom, morality, and religion ay socially created sa pamamagitan ng kanilang relationship na naaapektuhan ang kanilang political opinions at activities. Mula sa obserbasyon sa public forum, isa sa mga makikitang post ay ang pangmamak o diskusyon sa pagbabawal o paglilimita ng paggamit ng mga religious terminologies ng mga patas members. Ngayon, ating uunawain kung bakit nga ba ganito. Pag-usapan natin. Una, dahil sila ay mga non-believers. Let's take amen for example. Ang amen ay isang salitang binibigkas pagkatapos ng Ang amen ay isang salitang binibigkas pagkatapos ng isang panalangin. Maaaring ito ay nasa loob ng simbahan o habang nasa isang personal conversation. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga Kristiyano, lalo na ng mga Katoliko. Ang amen ay isang personal affirmation bilang tugon sa isang pahayag na sinasang-ayunan mo. Pwede rin itong gamitin upang bigyang diin na ang iyong sasabihin ay ang katotohanan. Ang pagkilala sa iyong sarili bilang bahagi ng patas ay nangangahulugang hindi ka naniniwala sa mga gawaing panrelihiyon na taliwas sa pag-reject sa mga religious terminologies o pagsang-ayon sa kanilang mga pahayag. Pangalawa, upang mag-avoid ng conflict. Mag-scroll ka sa page at maghanap ng mga relihiyosong keywords sa Patas Public Forum Group at makikita mo mismo kung paano nagiging katatawanan ang mga halimbawa ng mga sagradong bagay. Ang paniniwala sa isang bagay na karaniwan na naging banal ay kinukutya sa pamamagitan ng pagkomento ng amen o paggawa nito bilang caption. Hindi ito nagpapahiwatig ng pagsang-ayon sa relihiyosong post. Sa halip, isa itong anyo ng pangungutya. Ang tanong ngayon ay, is there a need to question one's belief? Sa pagtatanong, ang ibig nating sabihin ay hamunin ang paniniwala. Kung ito ay makatao at maaaring ma-defend ng may material evidence na mas nakakasuporta sa claims. However, it is inappropriate to ask sa isang religious person na patunayan ang kanyang Diyos dahil ang relihiyon ay hindi empirical, isang bagay na hindi mapapatunayan o mapapabulaanan sa pamamagitan ng research. Kaya ba iyon ay nagbibigay tuldok sa paksang ito? Does this mean na wala ng room for discussion ang ibang mga isyo na may kaugnayan sa relihiyon, tulad ng kung ano ang morally right in terms of religion and human laws? The answer is no. Certainly, ang dalawang iyon ay may pagkakaiba sa kanilang pananaw sa moralidad. Ang moralidad ay isang paniniwala sa kung ano ang tama at mali. Ang religion at law ay magkasalungat sa iba't ibang moral. Ang moralidad ng religion ay nakaangkla sa belief at law ng kanilang banal na aklat at mga pinuno ng relihiyon, habang ang law ay gumagamit ng isang formal na sistema at masusing pinag-aaralan ng mga sangay ng gobyerno. And talking about life of many, hindi dapat ipilit ng isa ang kanilang personal na paniniwala sa relihiyon dahil maaaring hindi ito naaangkop para sa lahat. Dito pumapasok ang sekularismo. Isinasantabi ang religious affiliation kapag nagpapasya para sa kapakanan ng bansa. Ang mga existential case ay dapat lutasin sa pamamagitan ng siyentipiko at mapagkakatiwala ang mga paliwanag. Yes, there is still a need to question a belief. Hindi para magsimula ng hindi pagkakaunawaan, kundi para ipaunawa sa magkabilang panig kung ano ang collectively considered concept ng makatao. Totoo ba na dapat may certain book and songs na dapat i-patronize ang mga patas members or ng mga atheists in general? Bigyang pansin natin. After scrolling for some time sa public forum na ito, kapansin-pansin na may mga post tungkol sa mga book suggestions, mga highly recommended or currently reading. Ang iba naman ay nagtatanong sa kung saang mga libro ba dapat sila magsimula. Halika, siyasatin natin.
Ang pag-usbong ng tinatawag na New Atheism ay may uugnay sa mga authors na sina Richard Dawkins, Sam Harris, and Christopher Hitchens na nakapagsulat na ng mga books na nagkikritik sa religion at nagpo-promote ng atheism. Ito ay nakapukaw ng interes ng mga tao tungkol sa atheism at ang confrontation sa relihiyon. Nagmitsa ito ng mga discussion among atheists at mga religious scholars. According sa artikulo ni Stenger na nag-analyze ng iba't ibang works tungkol sa atheism, skepticism at philosophy, na pag-alaman ang mga atheists ay nagbabasa ng ganitong materials dahil naniniwala sila sa reason and empirical science, na ang pinaka-dependable means sa pagtuklas ng katotohanan sa mundo. Nasabi din na ang mga atheists ay nagtitiwala sa reason and science dahil sa proven efficacy ng mga ito sa pag-intindi ng mundo at nakakatulong sa pag-improve ng human conditions. Dahil naniniwala sila na ang mga religious arguments ay magli-lead lamang sa isang failure at human suffering. Kaya, hindi sila naniniwala sa mga ito. Ang atheism ay ang rejection ng belief of a God, kung saan kaakibat din nito ang kawalan ng affiliation sa kahit na anong religious institution. This means na ang kanilang mga belief ay hindi grounded sa kahit na anong doktrina, religious teachings, and rules. Therefore, ang kanilang social perspectives and political stance ay independent mula sa religious influences. Ang kawalan ng affiliation at religious belief system means na ang kanilang morality, behavior, political stand, social perspectives ay nakaangkla at nagmula sa knowledge na grounded by facts, logics, science at research na makukuha sa mga books na authored ng iba't ibang mga scholars. Sila ay mayroong secular ideas, mga ideya na hindi maiimpluwensyahan ng relihiyon. They are called free thinkers for a reason dahil sila ang may control sa kung paanong paraan, saan at kanino sila magigain ng knowledge at ano ang mga ideas na kanilang ipoposes. Therefore, sa pagkakaroon ng community, pare-pareho niyong nire-reject ang belief on God at religion. This can be a way para sa bawat isa na mag-share at disseminate ng knowledge, information, ideas, and perspectives na maaaring makuha mula sa mga libro at studies na may iba't ibang topics about philosophy, religion, politics, at life in general. May song playlist ba ang mga atheist? May specific na song ba na dapat pakinggan ng isang atheist o isang awitin na nagre-reflect ng atheism? Para sa panghuling talakayan, ating siyasatin. After scrolling for some time sa public forum, may mga interesting na tanong tungkol sa songs ang makikita natin. Isang post na nagtatanong kung may link nga ba ang heavy metal music sa atheism. May connection ba ito sa pagiging non-believer nila? Iba't iba ang perspektibo na ipinakita ng bawat miyembro dito. Ngunit, everything boils down to one answer. Mula sa mga comments na nagpapakita ng pananaw ng mga miyembro, sinasabi na ang pagiging atheist ay hindi nakakulong sa isang specific na genre of music. Ang mga miyembro ay may kalayaan upang mamili ng kantang kanilang papakinggan at i-add sa playlist. Sinasabi ng iba na nakikinig sila sa mga heavy metal music dahil gusto nila ang ganitong klase ng musika, regardless of the lyrics, or nag-e-enjoy silang pakinggan ito at the same time nag-a-agree sila sa mensahe na ipinaparating nito. May mga heavy metal music or rock music na ang content ay tungkol sa disbelief on God o isang kritisismo sa religion mismo. Ayon kay Guenther at Mulligan, ang mga atheists ay nagpo-possess ng equal capacity upang mag-recognize at i-value ang beauty ng art, music, poetry, pati na rin ang i-experience ang kasiyahan mula sa pag-ibig, pagkakaibigan, pagiging magulang, at iba pang mga relationship, katulad ng mga believers. Sinasabi na chine-cherish nila ang life even more than mga believers dahil ito lamang ang mayroon sila. According kay Durkheim, in studying religion, one must not diminish what other people considered as sacred only because you consider it as profane. Ang classification ng sacred at profane can tell a lot about one's religion. But what will happen when we are studying the belief that rejects the very idea of religion? Ang atheism. Ang role ng sociology ay ang intindihin at ipaintindi ang iba't ibang aspeto ng lipunan. Kinakailangan nating alamin kung saan nagmula, bakit ito nangyari, at sa kung papaano natin ito dapat intindihin. As we study the disbelief, we must rationalize to what their stand is, ang magkaroon ng autonomiya from any religious affiliation and influence. Ikaw, ano ang perspektibo mo sa atheism? Kakayanin mo kaya?